hindi katanggap-tanggap sa kanyang mga mata na kailangan niyang ibenta ang vase na ito na nagkakahalaga ng halos 10 milyong yuan sa presyong 1 milyong yuan lamang. Kung hindi dahil kay Old Man Sia, hindi siya mapipilitang gawin iyon. Biglang bumaling ang may-ari ng anti-gang tindahan na ito para sumigaw kay Old Man Sia, "Kontento ka na ba ngayon? Naghihingalo ka na, bakit kailangan mong sirain ang negosyo ko dito? At ikaw?" Sinigawan niya si Guning pagkatapos. "Hindi mo ba naisip na over the top ito? Ang vase na ito ay nagkakahalaga ng halos 10 milyong yuan, ngunit handa ka lamang na bayaran ako ng 1 milyong yuan dahil lang sa sinabi niyang sakop ito ng yin. Sa tingin ko nagtutulungan kayong dalawa para mangikil sa akin. Kailangan kong tumawag ng pulis." Pagkatapos nito, kinuha ng may-ari ang kanyang telepono upang tumawag sa pulisya. Sumang-ayon si Guning sa may-ari tungkol doon. Bagamat maaari pa siyang kumita ng kaunti sa pamamagitan ng pagbebenta ng florera sa presyong 1 milyong yuan, mas malaki ang nawala sa kanya. Kung hindi mapapatunayan ni Guning na talagang sakop ito ng yin, ang ginagawa niya ngayon ay magiging parang pangangikil. "Sandali lang, mapatunayan ko ito sa iyo," sabi ni Guning. Nang marinig iyon, lahat ay napalingon kay Guning ng bigla. Pati ang may-ari nitong anti-gang tindahan ay nagulat. Bagamat ayaw niyang ibenta ang florera sa halagang 1 milyong yuan, natakot siya na talagang sakop ito ng yin. Kung ito ay totoo, siya ay dumanas ng kamalasan. Kung siya mismo ang sisira nito, mas gugustuhin niyang ibenta ito kay Guning. Kung ganoon, maaari siyang kumita ng 700,000 yuan man lang. "Kaya mo ba? Patunayan mo ngayon," sabi ng may-ari. Sabay-sabay na naglabas si Guning ng asol at puting porselana na bote na kasing laki ng maliit na bote ng mineral water mula sa kanyang backpack, ang telepathic ice space. Nang makita ito, lahat ay namangha. Kung talagang antik ito, pabaya sa kanya ang paglalagay nito sa kanyang backpack. Paano kung may nakasira nito? Inilagay ni Guning ang asol at puting porselana na bote sa counter, na 50 sentimetro ang layo mula sa florera. "Ito ay isang tunay, at maaari mong hawakan ang aking bote ng 1 minuto upang madama ito. Hindi ka talaga magiging komportable. Sa kabaligtaran, kung gagawin mo ang parehong bagay sa iyong florera, talagang hindi ka komportable sa loob ng 1 minuto." Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ng may-ari ng tindahan ng anti-gang tindahan. Hindi siya komportable at nagyayelong tuwing hawak niya ang vase na ito. Hindi na siya nag-isip pa at hindi alam kung bakit, pero ngayon ay nagpanik na siya. Isawsaw ang iyong sarili sa Storyverse. Enhart v Epsilon Pound N. Pinatutunayan ba nito na ang florera na ito ay sakop ng yin? Kung hinawakan ni Guning ang kanyang florera, malamang na hindi siya maniniwala sa kanya, ngunit hindi pa ito hinawakan ni Guning. Sumang-ayon na ang may-ari kay Guning tungkol dyan, ngunit nag-aatubili siyang sumuko ngayon, kaya ginawa niya ang sinabi sa kanya ni Guning. Hinawakan niya ang bote ni Guning ng 1 minuto, at walang naramdamang hindi komportable. Gayunpaman, nang hawakan niya ang kanyang florera, nakaramdam siya ng yelo sa loob ng ilang segundo. Ibinaba niya ito ng walang pagkaantala, kung sakaling nasa panganib ang kanyang buhay. Well, kumalat na sa ibang bansa ang balita na ang vase na ito ay sakop ng yin. Totoo man o hindi, natatakot ako na hindi ko ito maibenta sa iba. Maari mong kunin ito ng 1 milyong yuan. Kahit na naramdaman ng may-ari ang hindi komportableng pakiramdam, hindi niya gustong sabihin ng malakas. Gayunpaman, naramdaman pa rin ng iba ang florera na ito ay hindi tama. Mga ad ng Pub Future. Nang ibabalik na ni Guning ang kanyang asol at puting porselana na bote bago niya bayaran ang pera, may hamarang sa kanya. Maghintay lang ng saglit. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagplanong bumili ng florera na natatakpan ng yin ay nagsabi, "Miss, antik ba talaga ang bote na ito? Pwede mo bang ibenta sa akin?" Magpapadala sana siya ng regalo sa isang tao, at ito ay dapat na asol at puting porselana, dahil ang taong binibigyan niya nito ay gustong-gusto ang asol at puting porselana.
Kinailangan siya ng maraming oras at pagsisikap upang makahanap ng isang tunay na asol at puting porselana na florera, ngunit ito ay natatakpan ng yin. Siya ay nagalit at nabigo, ngunit nadama ang swerte sa parehong oras. Ito ay talagang hindi isang magandang bagay pa rin. Oo naman, maaari tayong pumunta sa appraisal center pagkatapos ko dito, sabi ni Guning. Sa katunayan, maaari siyang mag-alok ng presyo sa kanya, ngunit iminungkahi niyang pumunta sa appraisal center upang patunayan na totoo ang bote. Walang problema, sabi ng lalaki na may pananabik. Pagkatapos nito, ini-swipe ni Guning ang kanyang card at pinirmahan ang kontrata bago niya kinuha ang florera. Nang makabili siya ng florera, sinabihan niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na umalis kasama niya. Tila wala siyang balak na basagin ang florera. Nabalisa ang matandang si Sia at pinigilan siya. Miss, saan ka pupunta nitong vase? Bakit hindi mo sirain dito para gamaan ang lahat? Ngumiti si Guning. Ako ay humihingi ng paumanhin. Mayroon akong balak na sirain ito. Malaki ang gastos ko. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Akala nila sinungaling si Guning at gusto nilang ibenta ang florera para kumita. Kung gayon, si Guning ay masyadong amoral. Pinandilatan ng mga tao si Guning at nagsimulang mag-usap muli. Ikaw, nagalit ang matandang si Sia. Akala niya na si Guning ay isang matuwid, mapagbigay na batang babae, ngunit siya pala ay isang sakam na tao. Ikaw, hindi rin matanggap ng may-ari ng tindahang anti-gang ito. Kung ibebenta ito ni Guning sa ibang lugar, maaari rin siyang kumita ng mas malaki dito. Bago nila muling punahin, ibinuka ni Guning ang kanyang bibig. Relax, everyone. Dahil nasasabi ko ang pagkakaiba nito sa iba pang mga antik, alam ko kung paano ito hahaharapin, at ipinapangako ko na hindi ko ito gagamitin para saktan ang iba. Ano? Kaya niya itong harapin. Nang marinig iyon, muling nagulat ang lahat, at nataranta. Hindi sila naniniwala na nakayanan ni Guning ang isang anti-gang sakop sa yin. Marahil ay talagang isang kasinungalingan na ang florera na ito ay natatakpan sa yin, at niloloko lang sila ni Guning. Ano? Kaya mo bang harapin? Hindi rin makapaniwala ang matandang si Sia, ngunit lubos siyang naniniwala na ang florera na ito ay natatakpan ng yin. Oo, kaya ko, at alam ko rin na hindi maganda ang kalagayan ng katawan mo ngayon. Matagal bago ka makabawi mula sa epekto ng yin. Kung pinagkakatiwalaan mo ako, maaari mong inumin ang tableta na ito, at magiging maayos ka sa lalong madaling panahon, sabi ni Guning, at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang isip upang kumuha ng isang porselana na bote na may isang kristal sa loob mula sa telepatikong espasyo sa mata. Pagkatapos noon, ibinigay niya kay Old Man Sia ang bote ng porselana. Ang matandang si Sia ay natulala sa isang segundo. Kahit papaano ay naniwala siyang hindi siya sasaktan nitong dalagang nasa harapan niya kaya kinuha niya ang bote ng porselana. Ang iba ay curious din kung mabisa ang tableta, kaya lahat sila ay tumitig kay Old Man Sia. Binuksan ng matandang si Sia ang bote ng porselana, at nagbuhos ng isang kristal mula rito, pagkatapos ay diretsyong nilamon ito. Natunaw ang tableta nang ipasok niya ito sa kanyang bibig. Isang daloy ng lamig ang kumalat sa kanyang katawan na parang kidlat, at mas gumaan ang pakiramdam niya sa loob ng ilang segundo, na ikinagulat ng lahat sa paligid niya. Wow, mas gumanda na siya ngayong uminom siya ng tableta. Napakamangha. Kilala ba talaga ng babae si Yin at Yang? Bagaman hindi ako naniniwala sa Yin at Yang, napakahirap na ipaliwanag ito ngayon. Nagsimula na namang mag-usap ang mga tao. Naramdaman mismo ng matandang si Sia ang hindi kapani-paniwalang epekto ng gamot na ito, at mas nabigla siya ngayon. Miss, pwede ko bang malaman kung ano itong gamot? Sobrang effective. Nagsuot ng misteryosong ngiti si Guning at sinabing, pasensya na, sikreto lang. Paumanhin, kailangan ko nang umalis ngayon. Pagkatapos noon, binigyan niya ng tingin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, saka lumayo. Sumunod naman sa kanya ang medyo may edad na lalaki. Gustong magtanong ng matandang Sia kay Guning,
ngunit alam niyang hindi nito sasabihin sa kanya, kaya sumuko siya. Kahit na dati ay kanya ang asul at puting porcelain vase, wala siyang balak na bawiin iyon, dahil natatakpan ito ng yin at wala siyang ideya kung paano ito haharapin. Kung tutuusin, gusto niya itong basagin noon pa, ngunit may nagnakaw nito bago niya magawa iyon. Napakahalaga nito, ngunit hindi niya ito binayaran ng malaki, kaya hindi ito isang malaking bagay. Pinakamahalaga, wala ng mga tao ang nasaktan nito, na siyang pinakamagandang resulta. Habang nasa daan, walang sinabi ang nasa katanghaliang gulang na lalaki tungkol sa nangyari noon, ngunit casual na nakipag-chat kay Guning. Minsan, mas kaunti ang iyong nalalaman, mas mabuti ito. Miss, I think you are younger than 20, right? Tanong ng medyo may edad na. Oo, 18 na ako ngayon, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, nagulat ang medyo may edad na lalaki. Dapat ikaw ay isang mag-aaral sa high school, tama ba? Oo, senior student na ako at 2 buwan na lang ang National College Entrance Examination, sagot ni Guning. Wow, kumilos ka na parang isang mature at stable na adult, na ikinagulat ko. Pinuri ng nasa katanghaliang lalaki si Guning. Ang aking anak ay 17 sa taong ito, ngunit ang alam niya ay mga laro sa mobile. Hindi siya nag-aaral ng mabuti, at nag-aalala ako sa kanyang kinabukasan. Medyo napahiya si Guning. Kahit 18 years old pa lang ang katawan niya, 27 na ang kaluluwa niya, kaya normal ang ugali niya na parang mature grown-up. Ang apelyido ko ay Gu. Maaari ko bang makuha ang iyong pangalan? Sinabi ni Gu Zuhui, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang marinig iyon, napangiti si Guning. Nagkataon lang. Gu din ang apelyido ko, at ako si Guning. Bahagyang nagulat si Gu Zuhui. Bihira lang makakilala ng isang tao na ang apelyido ay Gu sa HK. Mga ad ng Pub Future. Hindi ako ipinanganak sa HK, sabi ni Guning. Ako ay taga CTF. Mas nagulat si Gu Zuhui. Hindi ka ipinanganak sa HK. Bakit ang ganda ng HK dialect mo? Nagsalita si Gu Zuhui sa Mandarin ngayon. Kakausap lang nila sa HK dialect. Oh, natutunan ko ito sa aking kaibigan na ipinanganak sa HK. Nagsinungaling si Guning. Tumanggaw si Gu Zuhui at hindi na nagtanong pa. Hindi rin ako ipinanganak sa HK, ngunit madalas akong pumupunta dito para sa negosyo, sabi ni Gu Zuhui. Ngumiti si Guning ngunit walang sinabi. Habang naglalakad sila papunta sa appraisal center, hindi nakalimutan ni Guning na gamitin ang kanyang jade eyes para i-scan ang mga bagay na iyon na nakalagay sa mga stand sa gilid ng kalsada. Ginoo. Go. Mangyaring maghintay ng ilang sandali, sabi ni Guning, dahil nakakita siya ng isang tunay na antik. Pumunta si Gu Zuhui sa likuran niya. Kaunti lang ang alam niya tungkol sa mga antik, at binili lamang niya ang mga ito gamit ang mga certificate na ibinigay ng appraisal center. Kung sino man ang manggahas na magbenta ng mga pekeng antigo na may mga sertipiko, siya ay sisingilan ng dobleng kabayaran. Sa makatuwid, walang karaniwang mga anti-gang tindahan ang nangahas na magbenta ng mga pekeng antigo na may mga pekeng sertipiko. Ang tunay na anti-gang na pansin ni Guning ay isang dekorasyong Rohan Buddha na gawa sa Hethen Jade, at nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 3 milyong yuan. Hay, magkano ito? Itinuro ni Guning ang isang random na bagay. Sinulyapan ng may-ari ng stand si Guning at ipinakita ang pang-aalipusta sa kanyang mukha, ngunit nagliwanag ang kanyang mga mata nang lumitaw si Gu Zuhui. Nagbihis si Gu Zuhui na parang mayamang tao, at naisip ng may-ari ng stand na si Guning ay anak niya. Kung nagustuhan ito ng anak na babae, bibilhin ito ng kanyang ama para sa kanya. 10,000 yuan, sabi ng may-ari. Ang pulse earrings na ito ay gawa sa kulay na glaze, at ito ay magiging napakaganda sa iyong palso. Ang 10,000 yuan ay isang napakataas na presyo para sa isang pekeng bagay, dahil ito ay nagkakahalaga lamang ng 100 yuan. Paano ang isang ito? Itinuro ni Guning ang dekorasyon ng Rohan Buddha sa pagkakataong ito. Hindi niya ipinakita ang kanyang interes sa kanyang mukha. 30,000 yuan,
sabi ng may-ari. Pwede bang mas mababa? Tanong ni Guning. 20,000 yuan, iyon na. Mukhang hindi nagustuhan ng may-ari ng stand na ito ang bargain ng. Fine, kukunin ko ito, sabi ni Guning. Kinuha ni Guning ang kanyang pera at binayaran ang Rohan Buddha. Nang makita iyon, napagtanto ni Gu Zuhui na nilalayo ni Guning na bilhin ang Rohan Buddha sa simula pa lang. Siya ay humiling ng presyo ng isa pang bagay noong una upang hindi malaman ng may-ari ng paninindigan kung alin ang kanyang target at hindi magtataas ng presyo ng isa na talagang gusto niyang bilhin. Napakatalino niya. Pagkatapos ng deal, nagpatuloy sina Guning at Gu Zuhui sa paglalakad patungo sa appraisal center. Hindi nagtanong si Gu Zuhui kung bakit binili ni Guning ang Rohan Buddha, dahil personal itong pinili ni Guning. Nag-enjoy din si Guning sa paraan ng pakikisama nila sa isa't isa. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa appraisal center. Inilagay ni Guning ang Florera sa telepathic eye space upang alisin ang yin mula rito, at ngayon ay hawak niya ang kanyang asul at puting porselana na bote sa kanyang kamay. Pagkatapos ng pagtatasa, napatunayang totoo ito at nagkakahalaga ng 6 na milyong yuan. Hindi nag-abala si Gu Zuhui na makipagtawaran kay Guning, at direktang inilipat ang kanyang 6 na milyong yuan. Halata namang hindi siya nagkukulang sa pera. Kailangan niyang maging napakayaman, kung hindi siya magkakaroon ng balak na bilhin ang Florera na nagkakahalaga ng halos 10 milyong yuan. Dahil si Gu Zuhui ay isang bukas palad na mamimili, hindi rin magiging masama si Guning, kaya ibinalik niya ang 1 milyong yuan sa kanya. Nagulat si Gu Zuhui dahil malaki rin ang 1 milyong yuan. Gayunpaman, iginiit ni Guning na bigyan siya ng 1 milyong yuan, kaya tinanggap ni Gu Zuhui sa huli at nakaramdam ng pasasalamat. Pagkatapos, ibinigay ni Gu Zuhui kay Guning ang kanyang name card. Kung kailangan niya ng tulong niya, gagawin niya ang lahat para tulungan siya. Ipinagpalit din ni Guning ang kanyang name card sa kanya. Hindi naman masamang makakilala ng ibang kapaki-pakinabang na tao kung tutuusin. Naghiwalay ang dalawa mamaya. Nagpatuloy si Guning sa paglalakad sa kahabaan ng Antaigong Kalye upang makita kung makakahanap pa siya ng mga tunay na antik. Pagkatapos maglakad sa kalye, nakakita si Guning ng isa pang 2 tunay na antik. Ang isa ay nagkakahalaga sa loob ng 1 milyong yuan, habang ang isa ay nagkakahalaga ng 2 milyong yuan sa pinakamaraming halaga. Mayroon ding kalye ng sugal na bato, kaya umalis si Guning doon. Bagamat marami na siyang jade ngayon, hindi niya iisipin ang pag-aari pa nito. Hanggat makakahanap siya ng dekalidad na jade, bibilhin niya ito. Ang kalye ng sugal na bato ay isang sangay ng Antaigong Kalye, at ito ay halos 30 metro ang haba na may 12-dosenang mga tindahan. Puno rin ito ng aktibidad, lalo na sa labas ng isang tindahan. May grupo ng mga tao na nakapalibot sa pintuan nito at tila may kapana-panabik na nangyayari. Lumapit si Guning, at nakakita ng malaking jade na hilaw na materyal na kasing laki ng 28 pulgada na malita. Anong ginagawa nila? Naisip ni Guning sa kanyang sarili. Ito ay lumabas na ang may-ari ng tindahan na ito ay nagpasya na buksan ang jade na hilaw na materyal at magtakda ng isang taya para dito. Nagsusugal ang mga tao kung mayroong jade dito at random ang posibilidad. Mayroong ilang mga posibilidad sa resulta na mayroong jade sa loob. Kung mayroon talagang jade dito, ang posibilidad ay 5 hanggang 1. Ang mga antas ng jade ay nahahati sa mababang antas, katamtamang antas, mataas na antas at pinakamataas na antas, at ang mga logro ay 10 hanggang 1. Ang medium low level at medium high level ay parehong kasama sa medium level. Kung may makapagsasabi ng uri ng jade sa loob, ang posibilidad ay 20 hanggang 1. Napakahirap gawin iyon, at ang kondisyon ay kailangang may jade dito. Ang mga logro ay 2 hanggang 1 kung tumaya sila sa resulta na walang jade sa loob, na malaki ang posibilidad, kaya hindi mataas ang mga numero. Interesado si Guning sa laro. Siya ay may jade eyes pagkatapos ng lahat, at alam niya kung ano ang nasa loob sa isang simpleng tingin.
Sabay-sabay niyang ginamit ang kanyang jade eyes, at nakakita ng maliit na piraso ng jade na kasing laki ng basketball sa malaking jade raw material. Matangkad na berde ito at kabilang sa medium-level jade. Ayon sa laki nito, nagkakahalaga ito ng halos 20 milyong yuan. 31 tao ang sumali sa laro sa kabuuan. 26 sa kanila ang tumaya sa resulta na walang jade sa loob, habang 5 lang ang tumaya sa kabaligtaran. Wala sa kanila ang nakakaalam kung ano ang antas o uri ng jade. Pinuno ni Guning ang bet card sa counter. Dahil maraming pera ang nasasangkot sa pagsusugal na ito, kailangan niyang ipakita ang kanyang ID card. Nang mapansin ng manggagawa sa counter na galing siya sa CTF, isang dampi ng pang-aalipusta ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi nasisiyahan si Guning, ngunit hindi nagsalita dahil walang sinabi ang manggagawa. Tumaya si Guning ng 100,000 yuan sa uri ng jade. Ito ay gintong wire jade. Ginawa niya lang ito para sa kasiyahan, hindi para sa pera, kaya 100,000 yuan lang ang kanyang tinaya dito. Ang posibilidad ay 20 hanggang 1. Kung manalo siya, babalik siya ng 2 milyong yuan, na hindi gaanong kumpara sa halaga ng jade sa malaking jade raw material. Gayunpaman, ang manggagawa sa counter ay labis na nagulat sa kanyang taya. Ang 100,000 yuan ay walang halaga sa mga mata ni Guning, ngunit ito ay malaki para sa manggagawa. Bilang karagdagan, siya lamang ang tumaya ng napakaraming pera sa larong ito. Ang iba ay tumaya lahat sa paligid ng ilang libong yuan o 12-dosenang libong yuan sa pinakamaraming. Pinakamahalaga, tumaya siya sa pinakamataas na logro. Naisip ng manggagawa sa counter na si Guning ay masyadong tanga para gastusin ang kanyang pera ng maayos. Sinabi niya sa kanyang amo ang ginawa ni Guning, at nagulat din ang kanyang amo. Masyadong mapagbigay ang babaeng ito. Gayunpaman ito ay isang katotohanan na kinikilala ng lahat na ang pagsusugal na bato ay isang lubhang mapanganib na aktibidad, kaya't si Guning ay maaaring manalo. Hindi sila tatanggi na kumita ng mas maraming pera mula dito. Pagkalipas ng 2 minuto, nagsimulang gumuhit ng mga linya ang isang pamutol ng bato at pinutol ang malaking hilaw na materyal ng jade. Nang magsimulang gumalaw ang makina, nagkokonpormasyon ang lahat dito. Walang sino man ang handang mawalan ng pera pagkatapos ng lahat. Sa paglipas ng panahon, ang mga piraso ng panlabas na layer ng malaking jade raw material ay tinanggal. Walang nagpakitang jade sa mahabang panahon. Nadismaya ang mga tumaya sa resulta na mayroong jade sa loob, ngunit nanatiling kalmado si Guning. Si Guning ang tumaya ng pinakamaraming pera sa larong ito, kaya mas binigyang pansin siya ng manggagawa sa counter. Akala niya ay magagalit siya kapag wala siyang makikitang jade sa loob, ngunit tila hindi siya nalulungkot. Sa pagkakataong iyon, naisip ng manggagawa na malamang na wala siyang pakialam sa kanyang pera. Tumanggi siyang maniwala na mananalo si Guning, dahil isa lang itong ordinaryong babae sa paningin niya. Gayunpaman, alam na ni Guning ang resulta bago pa man magsimula ang laro. Ang pamutol ng bato ay patuloy na nagtatrabaho sa hilaw na materyal ng jade, at kalahati nito ay pinutol, ngunit wala pa ring jade. Gayunpaman, sa susunod na segundo, isang mahabang linya ng berde ang nagpakita, at ang pamutol ng bato ay tumigil kaagad. Mga berdeng palabas, sigaw niya sa kilig. Nang marinig iyon, tuwang-tuwa ang mga tumaya sa resulta na may jade sa loob. Mga berdeng palabas. Mga berdeng palabas sa wakas. Para naman sa iba na tumaya sa kabaligtaran na resulta, nakaramdam sila ng lubos na pagkabigo. Paano na ang mga berdeng palabas ngayon? Sobrang nakakaasar. Akala nila mananalo sila pero sa huli ay natalo. Ang may-ari ng tindahan ay hinalinhan sa halip. Walang pag-aalinlangan, umaasa siya na maaaring may jade sa loob, kung hindi, mawawalan siya ng malaking pera. Ito ay isang piraso ng medium level na jade ng gold wire type. Nilinis ng pamutol ng bato ang jade, at mas natuwa nang makilala niya ang uri nito. Mahirap mag-cut out ng isang medium level na jade kung tutuusin. Nang marinig iyon, ang may-ari ng tindahan ay hindi nasasabik,
ngunit lumingon kay Guning nang may pagtataka, gayon din ang manggagawa sa counter. Tumpak na tumaya si Guning sa uri ng kawad na ginto. Paano niya nalaman iyon? Pambihira lang ba siyang maswerte? Gayunpaman, mukhang kalmado si Guning nang marinig niyang naputol ang jade ng gold wire type. Mukhang alam na niya ang resulta. Magkahalong emosyon ang naramdaman ng may-ari ng tindahan. Gusto niyang itanong kay Guning ang dahilan, ngunit alam niyang hindi nito sasabihin sa kanya. Gaya ng ipinangako, kailangan niyang bigyan siya ng 2 milyong yuan mula noong nanalo siya sa laro. Maya-maya pa ay nilagay na ang jade sa mesa. Lumabas ang resulta, at nagpunta ang mga tao para kunin ang kanilang pera. Tumayo si Guning sa dulo ng linya. Hindi siya nagmamadali. Ang mga tumaya ng 12,000 yuan dito ngayon ay mas malaki ang nabawi. Nang makita ng manggagawa sa counter si Guning na paparating, hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang paghamak sa kanya sa lahat ng oras na ito. Pakilipat ang pera sa aking account, sabi ni Guning, at ipinakita sa kanya ang kanyang bank account. Walang problema, sabi niya. Pagkatapos noon, tinanong pa rin siya ng may-ari ng tindahan, Miss, pwede ko bang malaman kung paano mo nalaman na may isang piraso ng gold wire jade sa loob? Maswerte lang ako, sabi ni Guning. Medyo nadismaya ang may-ari nang marinig ang kanyang sagot, ngunit hindi na nagtanong pa. Nag-walk out si Guning mamaya. Hindi siya umalis kaagad sa kalye ng sugal na bato, ngunit namili sa ibang mga tindahan. Hindi siya bumalik sa hotel hanggang sa makabili siya ng mahigit 10 jade raw materials. Itinigil niya ang sasakyan sa pasukan ng hotel, at walang humpay na naglakad ang isang valet parker. Ibinigay sa kanya ni Guning ang susi ng kotse, pagkatapos ay naglakad papasok. Mga ad ng Pub Future. Pagkatapos niyang pumasok sa elevator, sinundan siya ni Xu Jinlin. Natigilan si Guning sa isang segundong nagpakita si Xu Jinlin sa kanyang paningin. Kilala niya si Xu Jinlin, ngunit hindi dahil kay Xu Jinchen. Nakilala niya ito sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao. Gayunpaman, hindi siya nakilala ni Xu Jinlin. Hindi niya alam na siya pala ang babaeng nasangkot sa marahas na nasa labas ng hotel kagabi. Kung nandito rin sina Qiao Ya at Gao Yi, malamang maaalala niya. Miss, kilala mo ba ako? Tanong ni Xu Jinlin kay Guning, nakita ang kanyang nagulat na mukha. Nasa HK sila ngayon, kaya naisip ni Xu Jinlin na si Guning ay isang lokal na mamamayan din at nakausap niya ito sa dialect ng HK. Bakit sa tingin mo kilala kita? Sumagot si Guning sa dialektong HK. Alam ko ito mula sa iyong reaksyon noong una mo akong nakita, sabi ni Xu Jinlin nang may kumpiyansa. Nako, naramdaman ko lang na kamukha mo ang kaibigan ko, sabi ni Guning. Talaga? Pick-up line ba yan? Ngumiti nang nakakaakit si Xu Jinlin. Hinayla ni Guning ang kanyang mga labi at inilibot ang kanyang mga mata. Tara, kinausap mo muna ako. Wala akong intensyon na makipag-usap sa iyo. Hindi naman nagalit si Xu Jinlin. Sa halip, naisip niya na medyo kawili-wili si Guning, kaya hindi niya maiwasang makipag-usap sa kanya. Sige, ako ang gustong makipag-usap sa iyo. Mas mabuting huwag ka, o pagsisisihan mo ito, sabi ni Guning. Naging mabait siya, hindi na nanakot sa kanya. Alam din niyang gusto lang nitong malaman ang higit pa tungkol sa kanya pagkatapos niyang mapansin ang kakaibang reaksyon nito. Bilang tagapagmana ng pamilya Xu, siya ay nasa napakataas na posisyon sa lipunan, ngunit maraming tao ang nagnanais na patayin din siya sa dilim. Kaya, gusto niyang malaman kung kaaway niya si Guning o hindi. Minsan, ang isang magandang babae ay nagtatrabaho ng mas mahusay kaysa sa isang mabisyo na pamamaraan. O bakit, napukaw nito ang interes ni Xu Jinlin. Sa sandaling ito, dumating ang elevator sa ika-15 palapag kung saan nanatili si Guning, habang si Xu Jinlin ay nanatili sa ika-16 na palapag. Bumukas ang pinto ng elevator, at ngumiti si Guning kay Xu Jinlin. Kaibigan ko si Xu Jinchen. Pagkatapos noon, lumabas siya, at iniwan si Xu Jinlin na mag-isa sa elevator.
Kaibigan ko si Shu Jinchen. Kilala niya si Jinchen. Ay. Kung kilala niya si Shu Jinchen, hindi mahirap para sa kanya na makilala ang mukha nito dahil magkapatid na Shu. Sa pag-iisip niyan, natawa si Shu Jinlin sa kanyang sarili, ngunit hindi niya sinisi si Guning sa kanyang pag-uugali. Nang siya ay nasa kanyang silid, nag-isip sandali si Shu Jinlin, pagkatapos ay tinawagan si Shu Jinchen. Sinabihan siya ni Guning na huwag siyang ligawan o magsisisi siya, kaya natakot siya na magustuhan siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Shu Jinchen. Sa oras na ito, papalabas na si Shu Jinchen sa kanilang base militar kasama sina Leng Xiaoteng at Zin Bei. Pupunta si Leng Xiaoteng sa HK ngayong gabi para makasama si Guning, kaya natapos niya ang lahat ng kailangan niyang gawin ngayon. Pagkatapos mismong sabihin ni Leng Xiaoteng kay Zin Bei na magmaneho papunta sa airport. Ngunit bago pa niya matanong si Leng Xiaoteng kung saan siya aalis, natanggap ni Shu Jinchen ang tawag ni Shu Jinlin. Jinchen, nakilala ko lang ang isang napakagandang babae around 18 years old sa elevator. Mukhang nagulat siya nang makita niya ako. Tinanong ko siya kung kilala niya ako, at sinabi niya na kahawig ko ang isa sa kanyang mga kaibigan. I joked a little with her, then she told me that you're her friend. Alam mo ba kung sino siya? Tanong ni Shu Jinlin, na medyo hindi mapalagay. Nang marinig iyon, agad na napalingon si Shu Jinchen kay Guning, dahil si Guning lang ang babaeng napakaganda at mga 18 taong gulang na kilala niya. Narinig din ni Leng Xiaoteng ang kanilang pag-uusap, at bumungad din sa kanya ang pangalan ni Guning. Kumunat ang noo niya, pero hindi naman naiinis. Isang napakagandang babae around 18. Siya siguro si Guning. Wala ka ba ngayon sa HK? Nasa HK din ba si Guning? Tanong ni Shu Jinchen. N-Heart V Epsilon Pound N. Ang iyong pagtakas sa Infinite Tales. Guning. Parang pamilyar ang pangalan. Anong relasyon mo sa kanya? Tanong ni Shu Jinlin. Ano man ang kanilang relasyon, umaasa siya na hindi sila mag-asawa, o siya ay lubos na mapahiya. Si Guning ay kasintahan ni Xiaoteng, sabi ni Shu Jinchen. Ano? Nang marinig iyon, nagulat si Shu Jinlin. Kung alam ni Xiaoteng na nanligaw ako sa girlfriend niya. Nakaramdam ng takot si Shu Jinlin. Naisip ni Shu Jinchen na nabigla lang si Shu Jinlin nang malaman niya na si Guning ay kasintahan ni Leng Xiaoteng, kaya naisip niya na ang kanyang reaksyon ay medyo normal. Bilang karagdagan, napagtanto niya na ngayon ay aalis si Leng Xiaoteng papuntang HK. Hey, boss, pupunta ka ba ngayon sa HK? Tinanong pa rin ni Shu Jinchen na tiyakin na tama siya. Oo, sabi ni Leng Xiaoteng. Sa kabilang panig ng telepono, nanginginig sa takot ang kamay ni Shu Jinlin nang marinig niya ang boses ni Leng Xiaoteng, at halos mahulog ang kanyang telepono sa sahig. Hindi niya alam na si Leng Xiaoteng ay nasa tabi ni Shu Jinchen, at nagsisi siya na tumawag siya. Sa katunayan, walang gagawin si Leng Xiaoteng para saktan siya kahit nalaman niya ito. Sasabihin niya kay Shu Jinchen na magsanay ng mga kasanayan sa pakikipaglaban sa kanya ng pinakamaraming. Hindi naman masama, pero hindi ibig sabihin na nagustuhan niya ito. Bagamat hindi siya naglingkod sa hukbo. Siya, bilang pangunahing miyembro ng isang maimpluwensyang pamilya, ay mas mapanganib ang sitwasyon kaysa sa mga normal na tao, kaya kailangan niyang matuto at magsanay ng martial arts. Gayunpaman, halos hindi pa rin siya maihahambing kay Shu Jinchen na isang propesyonal na sundalo. At saka, sa utos ni Leng Xiaoteng, hindi siya tinatrato ni Shu Jinchen ng malumanay. Marahil ay kailangan niyang humiga sa loob ng ilang araw. Nangyari na ito noon, at nag-iwan ito ng peklat sa pag-iisip sa kanya. Kailangan ko nang umalis, bye. Binaba ni Shu Jinlin ang tawag, pagkatapos ay nagpakawala ng mahabang hininga. Mga ad ng Pub Future. Pagkababa niya ay tumunog ulit ang phone niya na ikinatakot niya. Akala niya ay si Shu Jinchen ang tumatawag, ngunit ang tumatawag pala ay si Geng Zehan. Kung makikita siya ng iba, ang tagapagmana ng pamilya Shu, na ganoon ang ugali, matutuwa sila at matatawa sa kanya,
ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Umaasa lang siya na hindi magrereklamo si Guning kay Leng Xiaoteng, o siya ay mapaparusahan ng walang pag-aalinlangan. Naligo at nagpalit ng damit si Guning bago siya pumunta sa dining hall noong halos 6 p.m. Nagkataon, nasagasaan niyang muli si Xu Jinlin sa elevator, at nandoon din si Geng Zehan. Natulala si Xu Jinlin sa isang segundo matapos makita si Guning, pagkatapos ay medyo nataranta. Ngumiti si Guning sa kanya, ngunit walang sinabi. Si Geng Zehan naman ay natarante sa kanila. Miss Go, sorry talaga sa ginawa ko. Huwag magreklamo tungkol dito sa Xiaoteng. I swear wala akong intensyon na gawin sa iyo, sabi ni Xu Jinlin, kung sakaling parusahan siya ni Leng Xiaoteng. Bagamat si Xu Jinlin ay tagapagmana ng pamilya Xu, lubos siyang naiiba sa mga mayayabang na binata na ipinanganak din sa mga pamilyang napakayaman. Napakadali niya at mabait sa mga kapamilya at kaibigan niya. Kapag nakaharap siya sa mga estranghero, siya ay malamig at nanatiling malayo, ngunit siya ay tulad ng isang tusong sorrow sa harap ng kanyang mga kaaway. Si Guning ay isang estranghero din, ngunit siya ay kasintahan ni Leng Xiaoteng, kaya siya ay kaibigan din niya sa kanilang mga lawak. Hindi na niya kailangan na sadyang lumayo sa kanya. Nagulat si Geng Zehan sa narinig. Nagtataka siya, ngunit malinaw na hindi ito ang tamang oras para tanungin si Xu Jinlin ngayon. Siyempre hindi. Hindi naman big deal pero bakit takot na takot ka sa kanya? Nakangiting tanong ni Guning. Hindi siya nagulat na alam ni Xu Jinlin ang tungkol sa relasyon nila ni Leng Xiaoteng. Tiyak na tinanong niya si Xu Jinchen. Gumaan ang loob ni Xu Jinlin nang patawarin siya ni Guning, ngunit medyo nahiya siya nang marinig ang tanong nito. Hindi ako natatakot sa kanya, pero close kaming magkapatid. Ayokong inisin siya. Seryoso ang boses niya. Ngumiti lang si Guning, ngunit walang sinabi. Pagkatapos, biglang nakita ni Xu Jinlin sina Gao Yi at Qiao Yan na nakatayo sa likod ni Guning. Nakilala niya kaagad ang mga ito, at muling nagulat. Miss Gu, nag-away ba kayo sa labas ng hotel na ito kagabi? Tanong niya. Kahit na tanong, nasa kanya na ang sagot. Gayunpaman, hindi siya makapaniwala na napakahusay ni Guning sa martial arts. Siya ay 18 lamang. Magugulat ang lahat kapag malaman iyon. Oo, tumanggaw si Guning. Siguradong nasaksihan niya ang laban. Wow, ang mga natatanging tao ay laging nagtitipon, sabi ni Xu Jinlin. Siya ay nagsasalita tungkol sa Leng Xiaoteng. Miss Gu, mangyaring manatiling alerto at mag-ingat sa mga araw na ito. Mga miyembro sila ng gang kung tutuusin, sabi ni Geng Zehan dahil sa kabaitan. Hindi siya kailanman nag-abala na makisali sa mga personal na gawain ng iba, ngunit handa niyang paalalahanan si Guning na maging maingat dahil magkakilala sila ni Xu Jinlin. Salamat, gagawin ko, sabi ni Guning. Huminto ang elevator sa ikatlong palapag, at kumaway si Guning kay Xu Jinlin kasama si Geng Zehan. Hoy, anong nangyari sa inyong dalawa? Tinanong ni Geng Zehan si Xu Jinlin nang wala na si Guning. Bumantong hininga si Xu Jinlin, pagkatapos ay sinabi sa kanya ang lahat. Tumawa ng malakas si Geng Zehan pagkatapos. Seryoso. Sobrang nakakatawa. Sino si Leng Xiaoteng? Mukhang takot na takot ka sa kanya, muling tanong ni Geng Zehan. Siya ang panganay na apo ng pamilya Leng sa kabisera at nakatatanda kay Jinchen. At lagi siyang lumalayo sa mga babae. Kapag nalaman niyang nakipag-usap ako sa girlfriend niya, sasabihin niya kay Jinchen na magsanay sa pakikipaglaban sa akin. Susuntukan ako sa lupa, takot na sabi ni Xu Jinlin. Ang panganay na apo ng pamilya Leng. Labis na nagulat si Geng Zehan. Alam niya na ang pamilya Leng at ang pamilya Xu ay magkapanalig sa mga henerasyon, at narinig niya ang malamig na panganay na apo ng pamilya Leng. At ang pinakakahanga-hangang bagay ay si Leng Xiaoteng ay naging pangunahing general sa murang edad, na hindi pa nangyari noon. Iyon lang ang alam ni Geng Zehan tungkol kay Leng Xiaoteng.
Nang pumasok si Guning at ang kanyang mga bodyguard sa nakabuk na pribadong silid, natanggap niya ang tawag ni Leng Xiaoteng. Siya ay nasa paliparan ng kabisera ngayon, at darating sa HK bandang alas 10:30 ng gabi. Sasanduan siya ni Guning mamaya. Hindi niya naalala na binalak niyang bisitahin ang maliit na isla hanggang sa mailagay ang lahat ng mga ulam sa mesa. Gayunpaman, dahil nakalimutan niya, ibinigay niya ito sa bahay ng pamilya He. Kumain si Zuo Jiangkui sa bahay ng pamilya He noong hapong iyon. Gayunpaman, sina He Xiyin at He Hongjie lamang ang nakakaalam na tutulungan sila ni Guning. Sa sandaling wala si Zuo Jiangkui pagkatapos ng hapunan, sinabi ni He Hongjie kay He Xiyin na pumunta sa kanyang pag-aaral. Tama ka. Si Jiangkui ay nagpapanatili ng isang lihim na relasyon kay Hong Yufei at nakilala pa niya si He Hongyuan ng pribado, sabi ni He Hongjie sa malamig na tono. Nang marinig iyon, na si He Xiyin, ngunit hindi na siya nagulat. Pare, maganda ang pakikitungo mo sa kanya, pero gusto pa rin niyang nakawin ang negosyo ng pamilya namin. Galit na sabi ni He Xiyin. Siguro iniisip niya na doomed na ako this time, kaya gusto niyang sumali sa ibang party. Kapag nakahanap na ako ng matibay na patunay na magpapatunay na wala siyang loyalty sa akin, itataboy ko siya, sabi ni He Hongjie, at nagpa siya na alisin ang sinumang maglalakas loob na magtaksil sa kanya. Si Hong Yufei ay nanatili sa ospital ng isang buong araw, at si He Yixi ay nasa tabi niya upang tulungan siyang bumangon sa kama at maglakad. Mga ad ng Pub Future. Dahil sa sakit ng buong katawan, wala siyang magawa at madaling nawalan ng galit. Si He Yixi ay nakaramdam ng hinanakit at sama ng loob, ngunit kailangan itong tiisin. Nang makalakad na si Hong Yufei, umalis siya sa ospital at umuwi. Isang torture para sa kanya ang manatili sa ospital. Si Hong Yufei ay mahinahon at may matinding pagnanasang sekswal. Lubhang hindi siya komportable kung hindi siya nakikipagtalik sa isang araw, kaya pinilit niya si He Yixi na tulungan siya gamit ang kanyang mga kamay at bibig sa ikalawang pag-uwi nila. Inabot siya ng halos 1 oras para pasayahin si Hong Yufei. Maya-maya, tinawag siya ng ama ni He Yixi para umuwi dahil bukas gaganapin ang kompetisyon sa pagsusugal, at kailangan niyang pag-usapan ang isang bagay sa kanya. Nang wala si He Yixi, tinawagan ni Hong Yufei ang isa sa kanyang mga mistress. Hindi niya kayang mabuhay ng isang araw na walang babae. Bandang 9:50 PM, umalis si Guning papuntang airport, at mag-isa siyang nagmaneho doon. Bago siya umalis, sinabi niya kina Gao Yi at Qiao Yan na hindi na siya babalik ngayong gabi. Makalipas ang 20 minuto, dumating si Guning, darating si Leng Xiaoteng sa loob ng 12 minuto. Natagpuan ni Guning ang kanyang sarili sa isang upuan sa arrival hall at naglaro sa kanyang telepono, nagbabasa ng balita. Ang kanyang pangalan ay nasa listahan pa rin ng pinakamainit na paksa, ngunit unti-unting bumaba. Pinalitan ng maraming chismis tungkol sa ugali ng mga celebrity at pribadong buhay ang kanyang pangalan. Ang mga kilalang tao ay nangangailangan ng pansin at madalas silang kumuha ng isang internet water army upang tulungan silang maakit ang atensyon ng mga tao. Ilang piraso lang ng balita ang inilagay sa listahan ng madalas na paghahanap ng mga totoong gumagamit ng internet, tulad ng balita sa Guning. Binasa ni Guning ang balita saglit, pagkatapos ay nakarinig ng nasasabik na talakayan tungkol sa isang bagay na alam niya. Hindi na ako makapaghintay. Sa wakas ay makukuha ko na ang paborito kong kuzi sa loob ng 10 minuto. Hindi ko rin kaya. Akala ko ito ay isang tatak na walang gaanong kasabihan at hindi maaasahan, ngunit ito ay naging napaka-epektibo. Ginamit ko lang ang ilan sa mga facial mask nito, at mas maganda ang balat ko ngayon. Salamat kay Faye, hindi na natin kailangang lumipad papunta sa kabisera. Tama, kung hindi nagdala si Faye para sa atin, ako mismo ang lilipad sa kabisera. Sana mailagay na si Kuzi sa market ng HK para mabili natin dito. Mayroon akong parehong ideya. Natuwa si Guning na marinig na nagustuhan ng mga tao ang kanyang mga produkto,
at magiging available si Kuzi sa merkado ng HK sa madaling panahon. Sa katunayan, gagawin niya si Kuzi bilang isang internasyonal na tatak. Nailagay na si Kuzi sa mga istant ng maraming tindahan ng mga produkto ng skincare at shopping mall. Nag-aalinlangan ang mga customer sa simula, ngunit hindi nagtagal ay nagustuhan nila ito. Nagpatuloy si Guning sa pag-surf sa social media, at nalaman niyang nasa ika-5 si Kuzi sa listahan ng pinakamainit na paksa tungkol sa mga produkto ng skincare. Naklik niya ito at nagsimulang basahin ang mga post at komento tungkol kay Kuzi. Bagamat bagong brand pa rin ang Kuzi, inaprubahan ito ng 99% ng mga customer nito. Bukod dito, ang mga customer nito ay napakatapat dito. Sa isang eroplano, binobroadcast mula sa radyo na ang flight ay lalapag sa loob ng 1 minuto, at si Leng Xiaoteng ay hindi na naghihintay ng 1 segundo upang makita si Guning. Ilang araw lang silang hindi nagkita, pero sobrang namiss niya ito. Kung maaari, mananatili siya sa Guning 24/7, ngunit alam niyang malabong mangyari iyon, dahil kailangan nilang harapin ang sarili nilang negosyo. Umupo si Leng Xiaoteng sa upuan sa pasilyo sa unang klase, at may isang babae na nakasuot ng baseball cap at salaming pang-araw sa isa pang upuan sa pasilyo sa parehong hilera niya. Itinoon ng babae ang kanyang mga mata kay Leng Xiaoteng. Nararamdaman ito ni Leng Xiaoteng, ngunit hindi nagsalita dahil mukhang mabait ang babae. Kahit na siya ay nakasuot ng isang pares ng malaking salaming pang-araw at walang nakikita sa kanyang mga mata, o halos lahat ng kanyang mukha, hindi mahirap mapansin na siya ay isang kagandahan. Ang isang baseball cap kasama ang salaming pang-araw ay ang mga pangunahing aksesorya ng isang bituin. Bida talaga ang babae. Lagi niyang tinitigan si Leng Xiaoteng dahil masyado itong kaakit-akit at hindi niya maialis ang mga mata sa kanya. Bilang karagdagan, umupo din siya sa unang klase, at nagbihis ng mga tatak ng disenyo. Halatang mayaman siya. Walang solong babae ang hindi maaakit sa isang gwapong mayamang binata. Hinangaan ng babaeng bida si Leng Xiaoteng, ngunit hindi niya magawang makipag-usap dito dahil sa kanyang pagkakakilanlan at babala ng kanyang ahente. Ang kanyang ahente ay isang babae na nasa 30 taong gulang o higit pa at umupo mismo sa tabi niya. Babae rin siya, kaya naiintindihan niya na hindi kayang labanan ng babaeng bida ang alindog ng gwapong binata. Kahit siya na isang babaeng may asawa ay hindi maiwasang mapasulyap kay Leng Xiaoteng. Gayunpaman, ang babaeng bituin ay kailangang lumayo sa ibang tao para sa kapakanan ng kanyang imahe at reputasyon. Kung mahuli siya ng paparazzi at gumawa ng ilang tsismis tungkol sa kanyang pribadong buhay, makakasira ito sa kanyang karera. Ang isang bituin ay kailangang magbayad gamit ang kanyang kalayaan kung gusto nilang sabihin at pera. Sa sandaling nasira ang kanilang reputasyon, ang kanilang karera ay napapahamak. Nang makitang papalapag na ang eroplano, lubos na nadismaya ang babaeng bituin. Makalipas ang 1 minuto, lumipad ang eroplano sa airport ng HK, at tinawagan ni Leng Xiaoteng si Guning pagkababa niya dito. Wala siyang dalang bagahe, kaya dirdiretso siyang, habang ang babaeng bida ay kailangang lumabas ng kanyang malita. Sa makatuwid, natapos ang unang maikling pagpupulong. Sa arrival hall, isang grupo ng fans ang naghihintay sa kanilang idolo. Sa sandaling nagpakita si Leng Xiaoteng, sumigaw sila ng may pagtataka. Wow! Ang gwapo niya! Siya ba ay isang bituin o ano? No idea, pero fan niya ako ngayon. Sa palagay ko hindi siya maaaring maging isang bituin, ngunit mas katulad ng isang mayamang tagapagmana. Kahit sino pa siya, type ko siya. Ipinagmamalaki ni Guning ang kanyang sikat na kasintahan, at hindi siya nakaramdam ng selos. Nakaramdam lang siya ng selos kapag sinubukan siyang nakawin ng ibang babae mula sa kanya. Sabay-sabay na tumakbo ang ilang tagahanga papunta kay Leng Xiaoteng, at gusto nilang kumuha ng litrato kasama siya, ngunit binigyan niya sila ng malamig na tingin nang makalapit sila. Ang mga babaeng iyon ay natakot at tumigil ng walang pagkaantala. Sa sandaling ito, naglakad si Guning palapit sa kanya at ngumiti si Leng Xiaoteng, pagkatapos ay umalis na siya sa kanyang kamay.
Kahit na ang mga babaeng iyon ay nakaramdam ng takot sa kanyang malamig na tingin, hindi sila galit. Sa halip, naisip nila na siya ay mas masakit kaysa dati. Lalo na nang makita niya si Guning at ang kanyang mga mata ay naging malambot sa isang iglap, ang mga babaeng iyon ay namangha sa eksena. Mga ad ng Pub Future. Hindi lang sila, pati ang iba sa hall ay naakit din ng magkasintahan. Dapat silang mag-asawa. Sobrang seloso ko sa babae. Sana magkaroon ako ng boyfriend na katulad niya. Sa tingin ko siya ang uri ng lalaki na gusto ng bawat babae. Sumasang-ayon ako. Nagpunta sina Guning at Leng Xiaoteng sa parking lot mamaya. Talagang sikat ka, biro ni Guning. Dapat magsuot ako ng maskara. Hindi gustong maging sikat si Leng Xiaoteng. Haha, bahaging natawa si Guning. Ayos lang. Hindi ka nila makukuha kahit magpakita ka sa paningin nila. Kapag nagsuot ka ng maskara, baka isipin nila na bida ka at mas mapapansin ka. Dahil sa pambihirang hitsura ni Leng Xiaoteng, mas mabibigyang pansin lamang siya ng mga tao kung nakasuot siya ng baseball cap, habang pang-araw o maskara tulad ng mga bituing iyon. Ang debut release ng chapter na ito ay nangyari sa end of Euro LB1N. Tama, walang sino man ang makakakuha sa akin maliban sa iyo, sabi ni Leng Xiaoteng sa isang husky na boses at binigyan si Guning ng isang mapang-akit na ngiti. Natulala si Guning sa isang segundo, pagkatapos ay namula. Itigil mo yan. Bakit? Nagtalo si Leng Xiaoteng. Hindi ba ito ang katotohanan? Inilibot ni Guning ang kanyang mga mata sa kanya. Si Leng Xiaoteng ay lalong lumalandi ngayon. Nahanap nila ang kanilang sasakyan, at binuksan ni Leng Xiaoteng ang pinto ng upuan sa harapan para kay Guning. Hindi siya nakapasok dito hanggat hindi nakaupo ng maayos si Guning. Kumain ka na ba? Tanong ni Guning. Hindi pa, sagot ni Leng Xiaoteng. Nagmamadali siya kaya dumiretso siya sa airport mula sa base ng militar, at walang kinakain sa daan. Bakit hindi tayo pumunta sa Night Snack Street? Napakagabi na ngayon, at doon lang tayo makakahanap ng masasarap na pagkain, sabi ni Guning. Oo naman, si Leng Xiaoteng ay hindi mapili pagdating sa pagkain. Ang HK ay hindi isang malaking lungsod, kaya hindi nagtagal ay nakarating sila sa kalye ng merienda sa gabi. Puno ito ng aktibidad at masikip. Ipinarada ni Guning at Leng Xiaoteng ang sasakyan bago sila pumasok sa loob. Dahil masikip, lahat ng uri ng tao ay nag-e-enjoy sa night snacks doon. Sa daan, maraming lalaking nakainom ng kaunti ang sumipol kay Guning, sinusubukang manligaw sa kanya, ngunit karamihan sa kanila ay napatigil ng malamig na tingin ni Leng Xiaoteng. Gayunpaman, hindi pa rin siya pinansin ng ilan. Isang binata na nag-aangking pangatlong anak ng pamilyang Zan ang tumanggo kay Guning. At malakas na sinabi sa iba na mabibigyan niya ito ng magandang buhay kung handa itong matugunan ang kanyang mga pangangailangang sekswal. Sa pagkakataong ito, hindi lamang napahiya si Guning, ngunit galit din si Leng Xiaoteng. Walang lalaking makakatanggap na ang kanyang pinakamamahal na babae ay insulto ng ibang lalaki sa pampublikong lugar. Sa makatuwid, sa ikalawang pagtatapos ng binata sa kanyang mga pangungusap, sinipa ni Leng Xiaoteng ang kanyang tiyan ng buong lakas. Sinipa ang binata at hindi nahulog sa lupa hanggang sa lumipad ang katawan nito ng 3 metro sa ere. Kasabay nito, ang kanyang malakas na hiyaw ng sakit ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa paligid ng kalye. Halos hindi makagalaw ang binata matapos ang mabigat na sipa. Lahat ng mga nanonood ay namangha sa lakas ni Leng Xiaoteng. Wala pa silang nakitang ibang tao na nagawang sumipa ng matanda 3 metro ang layo noon. Pagkatapos, nagulat silang lahat na naglakas loob si Leng Xiaoteng na saktan ang binata na ikatlong anak ng pamilya Zan. Ang pamilya Zan ay isang maimpluwensyang pamilya sa HK kung tutuusin. Gayunpaman, ang pangatlong anak na lalaki ng pamilya Zan ay kilala sa kanyang matinding pagnanasa sa sekswal at kawalang galang sa mga babae. Sa kasong iyon, walang nagpakita ng anumang simpatiya para sa kanya. Sa halip, tumabi silang lahat habang pinapanood ang eksena. Panginoong Zan.
Natakot ang dalawang lalaking pumunta dito kasama si Lord Zon. Kung may nangyaring masama kay Lord Zon, ang pamilya Zon ay sisisihin sila sa lahat ng walang pag-aalinlangan. Ang kanilang mga pamilya ay hindi kasing impluwensya ng pamilya Zon kung tutuusin. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng Nuvalban. Nang makita si Lord Zon na nakahiga pa rin sa lupa sa sobrang sakit, pinandilatan ng isa sa dalawang lalaki si Leng Xiaoteng at binyantaan siya, "How dare you hurt Lord Zon? Hindi ka hahayaang makawala ang pamilya Zon." Binigyan siya ni Leng Xiaoteng ng malamig na tingin, na ikinatakot niya. Sa pag-iisip sa mga pinagdaanan ni Lord Zon, hindi na siya naglakas loob na magsalita pa, sakaling masipa rin siya. "Ito ang makukuha mo kung manggahas kang hiyain ang aking babae," sabi ni Leng Xiaoteng sa malamig na tono. Wala siyang pakialam sa pamilya Zon. Pagkatapos noon, hinawakan niya ang kamay ni Guning at aalis na sana. Ang dalawang lalaki, gayunpaman, ay balisa. Kung wala si Leng Xiaoteng, parurusahan sila ng pamilya Zon. Kahit na alam nila na si Leng Xiaoteng ay hindi isang taong maaari nilang guluhin, kailangan nilang pigilan siya ngayon. "Hindi ka pwedeng umalis." Sinaman sila ni Leng Xiaoteng ng mata. "Gusto mo bang magkaroon ng parehong pagtrato sa kanya?" Nanginginig sa takot ang dalawang lalaki. Malinaw na ayaw nilang magkaroon ng parehong pagtrato kay Lord Zon, ngunit mas ayaw nilang tiisin ang resulta ng nangyari kay Lord Zon. "Sinapak mo lang si Lord Zon, para hindi ka makaalis. We must call the police and the police will handle it," lakas loob ng isang lalaki at sinabing. Nanginginig pa rin ang boses niya. "Lumabas ka sa daraanan ko, o ikaw ay nakahiga sa lupa tulad niya." Hindi sila pinansin ni Leng Xiaoteng, at nauna siyang naglakad. Natakot ang dalawang lalaki at sabay na lumayo. Hindi sila nang ahas na pigilan muli si Leng Xiaoteng, kaya umalis sina Leng Xiaoteng at Guning. Si Lord Zon ay hindi makagalaw, ngunit naririnig niya ang kanilang usapan. Nang makitang umalis si Leng Xiaoteng, nag-alab siya sa galit at nawalan ng malay sa sumunod na segundo. Ang dalawang lalaki ay nasa matinding takot ngayon, at ipinadala siya sa ospital ng walang pagkaantala. Samantala, tinawag din nila ang pangalawang pinakamatandang kapatid ni Lord Zon. Ang pangalawang pinakamatandang kapatid ni Lord Zon ay isang marahas at malupit na tao. Nang marinig niya ang nakagugulat na balita, agad siyang nagtungo sa mga surveillance camera para malaman kung sino ang sumipa sa kanyang nakababatang kapatid. Hindi nagtagal, ang pangalawang pinakamatandang kapatid ni Lord Zon ay tumutok kay Leng Xiaoteng at Guning. May pinadalhan din siya para i-stalk sila. Pagkatapos mag-night snack, umalis sina Leng Xiaoteng at Guning papuntang hotel. Nag-book si Guning ng suite sa Ganghao Hotel bago siya pumunta para sunduin si Leng Xiaoteng. Gayunpaman, pagkatapos nilang lumabas sa Night Snack Street, pinalibutan sila ng isang grupo ng mga agresibo at malalakas na lalaki. Walang alinlangan, sila ay dapat na ipinadala ng pamilya Zon. At saka, mukhang magaling naman lalaban ang mga lalaking iyon, ibig sabihin, hindi sila basta-basta pinapansin ng pamilya Zon. Nagawa ni Leng Xiaoteng na sipin si Lord Zon 3 metro ang layo. Kung ang pamilya Zon ay hindi nagpadala ng maraming mahuhusay na manlalaban, hindi nila siya mahuhuli. Sa kasamaang palad, mabibigo pa rin sila. Hindi naiwasang isipin ni Guning na palagi siyang nahahanap ng problema. Hindi siya isang agresibong babae, ngunit madalas na nasasangkot sa gulo. Kung hindi lang siya magaling sa martial arts, hindi na siya mabilang na nabuli. Lahat ng dumaraan ay lumayo sa kanila, kung minsan masaktan sila. Walang pag-aalinlangan, ang grupo ng mga malalakas na lalaki ay lumipat malapit kina Leng Xiaoteng at Guning. Nilalayo nilang mahuli sila. Sa sandaling lumipat sila, sinalakay din sila ni Leng Xiaoteng at Guning. May tumawag kaagad sa pulisya, ngunit tumanggi ang istasyon ng pulisya na harapin ito para sa kapakanan ni Lord Zon. Ang mga nanonood ay nag-aalala lahat na sina Guning at Leng Xiaoteng ay malapit ng masugatan. Gayunpaman, sa kanilang sorpresa, ang grupo ng mga lalaki ay mabilis na binugbog.
Lumalabas na mas magaling sina Leng Xiaoteng at Guning kaysa sa mga lalaking iyon sa isang away. Sa loob ng ilang minuto, natalo ni Leng Xiaoteng at Guning ang bawat isa sa malalakas na lalaking iyon. Ang dalawa sa kanila ay natalo sa isang dosenang lalaki sa isang marahas na labanan. Kapag ang mga lalaking iyon ay binugbog sa lupa, halos hindi na sila makabangon. Nang makita iyon, nagulat ang lahat. Wala akong intensyon na kumilos laban sa pamilya Zon, ngunit hindi muna ako iginalang ni Lord Zon. Tinuruan lang namin siya ng leksyon. Kung gusto niya tayong guluhin muli, hindi rin tayo magiging magalang sa kanya, sabi ni Guning sa malamig na tono. Bagamat wala siyang gaanong koneksyon sa HK, hindi ibig sabihin na wala na siyang magagawa tungkol dito. Sa katunayan, hindi niya kailangang harapin ito ng mag-isa. Maaari niyang direktang palayain ang masamang Zhao, at maaari nitong sirain ang buong HK, kabilang ang pamilya Zon. Nakaisip na si Guning ng ideya na gamitin ang masamang Zhao sa kanyang kalamangan, at gagawin na niya ito. Ang masamang Zhao ay nangangailangan ng mahiwagang kapangyarihan para sa panloob na disiplina nito upang matukso niya ito na tulungan siya ng kapangyarihang magical. Para naman sa lalaking multo, wala pang naiisip na magandang ideya si Guning para harapin ito. Kung hindi siya makaisip ng paraan, sisirain niya ito. Mabuti man o masamang multo, hindi tama na manatili ito sa mundong ito. Bilang karagdagan, kinuha na niya ang nais nitong protektahan. Kahit palayain niya ito, hindi siya nito hahayaang makawala. Pagkatapos noon, hinawakan ni Guning ang kamay ni Leng Xiaoteng, naglakad palayo. Nang wala na sina Guning at Leng Xiaoteng, tinawagan ng pinuno ng mga lalaking iyon ang pangalawang pinakamatandang kapatid ni Lord Zon at sinabi sa kanya ang resulta. Ang pangalawang pinakamatandang kapatid ni Lord Zon ay namangha dito, at naniwala na hindi sila maaaring maging karaniwang bisita. Kung karaniwang bisita sina Leng Xiaoteng at Guning, hindi sila magaling sa pakikipaglaban. Sa pag-iisip niyan, nag-alinlangan ang pangalawang pinakamatandang kapatid ni Lord Zon. Bagamat hindi siya nasisiyahan na binyantaan siya ni Guning, alam niyang hindi siya dapat magdulot ng gulo para sa kanyang pamilya. Anyway, dapat matuto muna siya ng higit pang impormasyon tungkol sa kanila. Sa pagsasalita tungkol sa impormasyon tungkol sa Guning, nakuha rin ito ni Hong Yuhuan isang oras na mas maaga. Nagulat siya nang malaman na si Guning ay 18 lamang matapos basahin ang balita tungkol sa kanya sa internet. Dahil sa namumukod tanging kakayahan at magagandang tagumpay ni Guning, walang gustong manggulo sa kanya. Hindi rin naging madali ang pagpapanatili ng magandang relasyon sa kanya. Sa sandaling bumalik sina Guning at Leng Xiaoteng sa kanilang silid, idiniin siya ni Leng Xiaoteng sa kama, at nagsimula silang magmahalan sa mga sumunod na oras. Kinaumagahan, parehong gabing natulog sina Guning at Leng Xiaoteng, dahil wala silang importanteng gagawin. At dahil doon, muling nakipagtalik si Leng Xiaoteng kay Guning. Sa kabutihang palad, si Guning ay puno ng enerhiya, kung hindi siya makakabangon sa kama. Bandang 10 AM, natanggap ni Guning ang tawag ni Hisiyin. Darating si Hisiyin para sunduin siya ng 12:30 PM. Maaga pa, ngunit kailangan niyang sabihin kay Guning ng mas maaga kaysa sa takdang oras. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Hisiyin, tumayo sina Guning at Leng Xiaoteng. Sinabi ni Guning kay Hisiyin na ayaw niyang ipakita ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, dahil ayaw niyang malaman ito ng kanyang pamilya. Sa makatuwid, nagpasya siyang itago ang sarili at ginamit ang pangalang Tang Ening. Naunawaan ni Hisiyin, at pumayag. Sa pagkakataong iyon, nagsimulang maglagay ng make-up si Guning at magbihis tulad ni Tang Ening pagkatapos niyang umalis sa kama. Sa pagtingin sa kaakit-akit, mature na si Guning, si Leng Xiaoteng ay halos mawalan ng kontrol sa kanyang sarili muli. Tinawagan nila sina Gao Yi at Qiao Ya para samahan sila sa almusal.
Nang makilala nila si Leng Xiaoteng, sinalubong siya ni Gao Yi at Qiao Yan ng may paggalang. Ikinagalak na makita kang muli, Panginoon Leng. After breakfast, 12 PM pa lang. Sinabihan ni Guning si Qiao Yan na bumili ng 3 pares ng salaming pang-araw. Maliban kay Guning, ang bawat isa sa kanila ay magsusuot ng salamin pang-araw. Maaari kayong maging bodyguard ko, at matatakpan ng salaming pang-araw ang inyong mga mukha, sabi ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Nakaitim silang tatlo ngayon, kaya bagay na bagay para sa kanila ang maging bodyguard ni Guning. May espesyal na pagkakakilanlan si Leng Xiaoteng, ngunit pinilit niyang pumunta doon kasama si Guning, kaya kinailangan din niyang magkaila. Kahit na walang pakialam si Leng Xiaoteng tungkol dito, kailangan siyang alagaan ni Guning. Walang problema, sabi nila. Dahil ito ang ayos ni Guning, hindi tumanggi si Leng Xiaoteng. Muling tinawagan ni Hisiyin si Guning sa 12:30 PM. Dumating siya sa hotel 10 minutong mas maaga, ngunit hindi tumawag kay Guning hanggang sa dumating ang takdang oras. Nang makita niya si Guning, labis na nagulat si Hisiyin, at halos hindi siya nakilala. Malaki ang pinagbago ni Guning. Kung hindi dahil kay Gao Yi at Qiao Yan na nakatayo sa likuran niya, hindi malalaman ni Hisiyin na siya si Guning. Sobrang laki ng pinagbago niya. Napaisip si Hisiyin sa sarili. Nang makita ni Hisiyin ang isa pang lalaki sa gilid ni Guning, natigilan siya sa gwapong hitsura nito. Miss Gu, sino siya? Tanong ni Hisiyin kay Guning. Itinanong ni Hisiyin ang tanong na iyon para lamang matiyak na maaasahan ang bagong mukha dahil pupunta sila sa isang napaka-espesyal na pagpupulong. Naiintindihan din ni Guning. Boyfriend ko siya. Huwag mag-alala tungkol dito, nakangiting sabi ni Guning. Nagpahinga si Hisiyin, at umalis kasama sila. Mag-isa siyang nagmamaneho para sunduin si Guning gaya ng dati, at ang kotse ay isang MPV. Makalipas ang 20 minuto, dumating sila sa kasino na nasa ilalim ng kontrol ng pamilya He. Ito rin ang nakitang kasino sa HK, ngunit hindi pa rin ito mahusay sa CTM. Ang CTM ay isa sa mga nangungunang lungsod ng pagsusugal sa mundo, na siyang tunay na langit ng mga sugarol. Ang industriya ng pagsusugal ng HK ay kalahati lang yan sa CTM. Si He Hongjia ang gambling magnate sa HK, habang may isa pang gambling magnate sa CTM. Ang sugal na magnate ng CTM ay mas maimpluwensyang din kaysa kay He Hongjia, ngunit inisip nila ang kanilang sariling negosyo. Hindi sila kaalyado, ni kaaway. Karaniwan. Kapag may malaking agwat sa pagitan ng dalawang tao, mahirap para sa kanila na maging magkaaway, dahil ang mas malakas ay walang pakialam sa mahina, habang ang mahina ay hindi nang ahas na inisin ang mas malakas. Nakadepende rin ito sa kanilang talino at ambisyon. Hinahayaan ng ilang ambisyosong tao na maunahan sila ng ambisyon upang magawa nila ang isang bagay na hindi nila dapat gawin. Dahil anibersaryo ng kasino ng pamilya He at gaganapin din ngayon ang kompetisyon sa pagitan ng magkakapatid na He, maraming tao na may iba't ibang katayuan sa lipunan ang nagpakita. Nang dumating ang grupo ni Guning, bandang 1 PM, at magsisimula ang kompetisyon ng 2 PM. Kaya naman, ginabayan sila ni Hisiyin na magpahinga sa VIP lounge, kailangan pa nilang pag-usapan ang tungkol sa isang bagay ng pribado. Naglakad sila sa eksklusibong daanan para sa mga miyembro ng pamilyang He, kaya hindi sila nakita ng iba. Nagbuhos si Hisiyin ng mga tasa ng tsaa para sa kanila pagkatapos nilang maupo. Pagkatapos ay sinabi kay Guning, maglalaro tayo ng 3 uri ng pagsusugal ngayon. Ang isa ay sikbo, na siyang nakagawian. Tulad ng para sa dalawa pa, ang bawat isa sa dalawang partido ay maaaring magmungkahi ng isa, para mapili mo ang form kung saan ka pinakamahusay. Ang bawat anyo ng pagsusugal ay lalaruin para sa 10 round. Kung sino ang mananalo ng pinakamaraming pera ang siyang mananalo sa laro. It's not up to how many times you win. Tulad ng para sa taya, ang dalawang partido sa laro ay maaaring gumawa ng deal tungkol dito. Kung handa kang magbayad para sa mga chips sa iyong sarili,
dadalhin mo ang pera na iyong napanalunan pabalik sa bahay. Kung kailangan mo ang aking pamilya na gawin iyon para sa iyo, ang perang mapanalunan mo ay sa amin. Bahala ka. Kaya kung bumili ng chips mag-isa, walang alinlangan, kikita si Gunning para sa kanyang sarili. Isawsaw ang iyong sarili sa Storyverse. Enhart v Epsilon Pound N. Sumang-ayon si Hisiin, at naisip na ito ay isang mas mahusay na ideya. Hindi dahil sa wala siyang tiwala kay Gunning, ngunit dahil wala siyang alam tungkol sa kanya hanggang ngayon. Kung si Gunning ay handang magbayad mismo ng pera, ay lalaan niya ang kanyang sarili sa laro. Tungkol naman sa mga anyo ng pagsusugal, hindi gaanong alam ni Gunning ang tungkol dito. Kumpiyansa siya na hindi siya matatalo habang naglalaro ng sikbo, at ang slot machine ay isa pa na maaari niyang kumita ng kayamanan. Alinsunod dito, tinanong niya, maaari ba akong pumili ng slot machine? Nang marinig iyon, nagulat si Hisiin. Ito ay isang pagpipilian, ngunit medyo bata din. Siyempre kaya mo, sabi ni Hisiin. Nang mag 1:30 PM, nakatanggap si Hisiin ng tawag, at nag-walk out. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya kasama si Hihongjia. Ipinakilala sila ni Hisiin sa isa't isa. Ni Hisiin kay Hihongjia na ang kanilang katulong ay 18 lamang, ngunit sinabi ni Gunning na parang isang mature na babae na nangangalang Tang-Ing ngayon, na ikanalito niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag sa kanya ni Hisiin ang dahilan. Naunawaan ni Hihongjia, dahil ito ay talagang isang masamang gawain. Kung nanalo si Gunning ngayon, malamang na siya ay nasa malaking problema. Bagamat may pagdududa pa rin si Hihongjia, pinili niyang magtiwala kay Gunning. Si Gunning ang pinakamaganda at tanging pagpipilian ngayon pagkatapos ng lahat. Dumating si Hihongyuan ng 20 minuto ang layo mula 2:00 ng hapon, at may mga 20 bodyguard sa paligid niya. Nauna siyang naglakad sa kanilang lahat, kasunod ang isang 30 taong gulang na lalaki at si Hiixi. Alam ng maraming tao ang plano ngayon, ngunit walang nang ahas na magsabi ng anuman tungkol dito. Hindi ba ang lalaking sumusunod sa likod ni Master Hongyuan, Fan Jihao? Ito ay. Si Fan Jihao ay dating pangalawang apprentice ng magnate sa pagsusugal sa CTM, ngunit ipinagkanulo niya ang kanyang amo at pinalayas. Kahit na siya ay kilala sa kanyang karakter, siya ay talagang mahusay sa pagsusugal, at natutunan ang maraming mga kasanayan mula sa sugal magnate ng CTM. Inimbitahan ba ni Master Hongyuan si Fan Jihao na maglaro sa ngalan niya? Ito ay hindi maaaring maging mas halata. Mukhang nasa panganib ang magnate ng sugal ngayon. Nabalitaan ko na nawawalan ng pandinig ang magnate ng sugal. Sa palagay ko ay maaaring maging bitter rin ang magnate ng sugal na tumulong sa kanya. Tama. Si Hihongjia o si Hihongyuan ay hindi maglalaro ng personal ngayon, dahil si Hihongjia ay nawawalan ng pandinig habang si Hihongyuan ay ayaw magkamali kahit na siya ay sanay din sa pagsusugal. Kaya, dadalo si Gunning sa kompetisyon sa ngalan ni Hihongjia, at kakatawan ni Fan Jihao si Hihongyuan. Wala pa rin ngayon si Gunning, kaya walang nakakaalam kung sino ang tutulong kay Hihongjia. Sa mga mata ni Hihongyuan, naniniwala siya na kailangang maglaro ng personal si Hihongjia, dahil may especially iya siya sa tabi ni Hihongjia. Ang hindi niya alam ay nalantad na ang especially iya, at sinabi sa kanila ni Hihongjia na sadya niyang laruin ang laro ng personal upang masakop ang kanyang tunay na plano. Si Hihongyuan at ang iba ay nakaupo sa kanang bahagi ng gitnang mesa ng pagsusugal sa bulwagan. Si Fan Jihao ay nakaupo sa gitna ng unang hanay, at si Hihongyuan kasama si Hiixi ay nakaupo sa kanyang gilid. Itong mesa ng pagsusugal ay itinakda para sa laro ngayon. Nasaan si Hihongjia? Bakit wala pa rin siya? Malakas na sabi ni Hihongyuan. Pinatunog niya ito na parang natakot sa kanya si Hihongjia. Master Hongyuan, bakit nagmamadali? Hindi pa 2 PM. Sa sandaling ito, isang lalaking nasa early 30s ang lumakad. Siya ang panganay na anak ng pamilyang He, si Hiyisho. Si Hiyisho ay tila hindi nag-aalala o kinakabahan.
Hindi dahil sa nagawa niyang pakalmayan ang kanyang sarili, ngunit dahil sinabi lang sa kanya ng kanyang ama na nag-imbita sila ng isang mahuhusay na sugarol upang tulungan sila ngayon. Bagamat hindi sila sigurado na siya ang mananalo ngayon, tiwala sila. Si He Hongyuan ay tiyuhin ni Hiisho, ngunit tinawag siya ni Hiisho na Master Hongyuan mula nang magkaaway sila. Wala itong kinalaman sa oras, kundi sa asal, sabi ni He Hongyuan. Sa katunayan, hindi na siya makapaghintay ng isang segundo para kunin ang negosyo ng pamilyang He.